Magandang umaga, Luzon, Visayas at Mindanao. Narito na ang nagkakaisa at pinakamalawak na pagbabalita sa pangunguna ng Presidential Communications Office. Kabilang ang PTV, Presidential Broadcast Service, Philippine Information Agency, Philippine News Agency at IBC. Tutok na sa mga balita mula sa iba't ibang bahagi ng bansa. Ito ang Balitang Pambansa. Ngayong umaga sa Balitang Pambansa, Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. pinangunahan ng paggunita sa ika-128 anibersaryo ng kabayanihan ni Dr. Jose Rizal. Ang live update tungkol dyan, tutukan. Pangulong Marcos Jr. nakatakdang pirmahan ng General Appropriations Act o GAA para sa taong 2025 ngayong araw. Department of Social Welfare and Development tiniyak na hindi pork barrel ang ayuda sa Kapos ang Kita program. Barangay officials wala ring kinalaman sa pagpili ng benepisyaryo. Mahigit 100 individual biktima ng paputok habang papalapit ang bagong taon ayon sa tala ng Department of Health. At mga pasahero buhos pa rin sa mga terminal ng bus para humabol sa pagsalubong sa bagong taon. Ang sitwasyon sa ilang bus terminal, alamin. Good news para sa ating mga kababayan dahil magkakaroon po ng libreng sakay ang LRT2 at MRT3 ngayong araw, December 30. Ito yandog ng LRTA bilang pakikisa at paggunita sa anibersaryo ng kabayanihan ni Dr. Jose Rizal. Samantala, magsisimula ang libreng sakay sa dalawang train lines ngayong alas 7 ng umaga hanggang alas 9 ng umaga mamaya, habang ang susunod na schedule ay mamaya namang hapon hanggang alas 7 ng gabi. Pinangunahan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. at First Lady Liza Marcos ang paggunita ng Rizal Day ngayong araw. Alas 7 ng umaga, nagkaroon ng nationwide flag raising at wreath laying ceremonies sa Rizal Park sa Maynila, nasasabayan din sa Rizal Shrine at sa Rizal Shrine sa Calamba, Laguna at Dapitan City. Isa pang event ang isasagawa ng alas 8 ng umaga sa tanggapan ng National Historical Commission of the Philippines sa Ermita, Maynila. Alas 10 naman ng umaga, isasagawa ang exhibit na Hagod Rizal sa Museo ni Jose Rizal sa Fort Bonifacio, Intramuros, Maynila. Bukas naman sa publiko ang sculpture ng may bahay ni Rizal na si Josephine Bracken sa National Museum of Fine Arts ngayong araw. Samantala, alamin natin ang schedule ng magiging biyahe ng MRT3 ngayong darating na bagong taon. Ang detalye sa Balitang Pambansa ni Alan Francisco ng PTV. Tuloy-tuloy ang biyahe ng Metro Rail Transit o MRT3 sa bispiras ng bagong taon o sa December 31. 4:30 ng madaling araw ang unang biyahe mula sa North Avenue Station, habang 7:45 ng gabi naman ang huling biyahe. Mula naman sa Taft Avenue Station, 5:05 ng madaling araw ang unang biyahe, habang 8:23 ng gabi ang huling biyahe. Sa pagsapit ng mismong New Year o sa January 1, 6:30 ng umaga mula North Avenue Station ang unang biyahe ng MRT. 9:30 ng gabi naman ang last trip. 6:30 ng umaga naman mula sa Taft Avenue ang unang biyahe at 10:09 ng gabi ang last trip sa unang araw ng taong 2025. Balik sa regular na oras naman ang biyahe ng tren pagpatak ng January 2, 2025. Ang Light Rail Transit Authority o LRT Line 2 naman ay magpapatupad ng mas maikling oras sa operasyon sa December 31. Ito'y para bigyang daan ang mga frontline personnel ng tren na makauwi ng mas maaga at makapagdiwang ng medianoche kasama ang kanilang mga pamilya. Alas 5 ng madaling araw ang unang biyahe, habang ang last train schedule naman ay alas 7 ng gabi mula sa Antipolo at 7:30 ng gabi mula naman sa Recto Station. Back to regular hours naman sa January 1. Sa LRT 1 naman, 5 AM din ang unang biyahe sa Dr. Santos Avenue Station at Fernando Po Jr. Station, gayon din sa January 1. Mula sa PTV, Alan Francisco, Balitang Pambansa. Pinangunahan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang paggunita ng Rizal Day ngayong araw. Si Bien Manalo sa Balitang Pambansa. Bien?
Naomi, pinangunahan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang flag raising at wreath-laying ceremony sa Rizal Monument sa Luneta Park ngayong Lunes ng umaga. Iyan ay bilang paggunita ng ika-100 at 28 anibersaryo ng kabayanihan ni Gat Jose Rizal. May tema ang komemorasyon ngayong taon na Rizal sa Bagong Pilipinas, buhay at aral aming nilandas. Kasabay nito, nakatakda ring lagdaan ngayong araw ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang proposed 6.353 trillion na national budget para sa susunod na taon. Mismong si Pangulong Marcos Jr. ang nanguna sa assessment ng proposed 2025 budget kasama ang ilang heads ng concerned agencies. Tutuon ng 2025 budget sa 8-point socio-economic agenda ng Pangulo na layuning ibangon ng Pilipinas mula sa epekto ng paghagupit ng pandemya. Patuloy na pagpapalago ng ekonomiya at paglikha ng maraming trabaho at oportunidad para sa ating mga kababayan. At yan munang update. Balik sa iyo, Naomi. Maraming salamat, Bien Manano. Samantala, alamin naman natin ang update hinggil sa gagawing pamamahagi ng pamaskong handog ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. katuwang ibang mga kagawaran at ahensya. May balitang pambansa si Vel Custodio ng PTV. Vel? Magbibigay na sa pagpulit ni Pangulong sa baba. Babalikan po natin ang ulat na yan ni Vel Custodio ng PTV. Dahil sa paggunita ng Rizal Day, may libreng sakay ang LRT2 at MRT3 ngayong araw. Si Isaiah Mirafuentes sa Balitang Pambansa Live. Isaiah? Maulang Monday morning, Ace. Nako, bago matapos ang taong 2024, may regalo handog ang DOTR para sa mga pasaherong sumasakay ng MRT3 at LRT2. At ngayong umaga pa nga lang, makikita nyo ngayon, dagsana dito sa North Avenue Station ang mga pasahero. At ngayong alas 7 ng umaga lamang, nagsimula na ang libreng sakay sa lahat ng istasyon ng MRT3 at LRT2. Ito ay para sa paggunita ng kabayanihan ni Dr. Jose Rizal. Dahil ngayong araw ay ating ginugunita ang Rizal Day. Nagsimula ngayong alas 7 ng umaga ang libreng sakay ng MRT3 at LRT2 at magtatagal hanggang alas 9 ng umaga. At muling magbabalik alas 5 ng hapon hanggang alas 7 ng gabi. Sa MRT3, nasa 28 pesos ang pamasahe mula rito sa North Avenue hanggang Taft Avenue Station. At kung balikan kang sasakay, nasa 56 pesos ang matitipid mo. Sa LRT2 naman, nasa 35 pesos ang pamasahe mula Antipolo Station hanggang Recto Station. At kung balikan kang sasakay ng LRT2 ngayong araw at libre kang makasasakay, nasa 70 pesos ang matitipid mo. At ngayon nga, Ace, nandito ako ngayon sa MRT3 North Avenue Station. Susubukan nating magtanong ng ilan sa ating mga kababayan na makatatanggap ngayon ng libreng sakay. Ito, subukan natin, maghanap tayo ng mga pasahero dito sa loob ng MRT3 North Avenue Station. So hanggang sa mga oras na ito, Ace, marami-rami na yung mga pasaherong nandito ngayon na nag-avail na ng libreng sakay. Ito, kausapin natin yung mga Maraming salamat, Isaiah Mirafuentes. Magiging abala po ang Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ngayong araw, Rizal Day. Kung ano-ano ang mga aktibidad ng Pangulo ngayong araw, alamin natin sa Balitang Pambansa ni Alvin Baltazar ng Radyo Pilipinas. Alvin. Magandang umaga. Nananatiling abala si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. para sa araw na ito. At sa katunayan ay tatlong mga aktibidad yung nakaline na para sa araw na ito kay Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Kanina ay pinangunahan niya yung Rizal Day sa Luneta na kung saan ay nag-alay ng bulaklak sa bantayog ng bayaning si Gat Jose Rizal ang Pangulong Marcos. At mula doon sa Rizal Park ay dumiretso na ang Pangulo doon sa kanyang ikalawang aktibidad. Doon naman sa Rizal Park Open Air Auditorium sa may Amphitheater, Ermita City of Manila, na kung saan ay pinamatahan naman ng Pangulo Marcos itong pamaskong handog mula sa Pangulo. At mula diyan ay inaasang dediretso na agad si Pangulo Marcos dito sa Palasyo ng Malacanang para sa kanyang gagawing paglagda sa ating pambansang budget, itong paglagda dito sa General Appropriations Act for Fiscal Year 2025.
25. Antabayan na natin mamaya, Ace, yung pinaka-importanteng aktibidad ng Pangulo na gaganapin dito sa Palasyo ng Malacanang sapagkat pipirmahan na nga yung ating pambansang budget para sa susunod na taon. Wala pa rin dito sa Palasyo ng Malacanang para sa Balitang Pambansa, Alvin Baltasar ng Radyo Pilipinas. Maraming salamat, Alvin Baltasar. Nilinaw ng Department of Social Welfare and Development na hindi pork barrel ang Ayuda sa Kapos ng Kita Program o AKAP. Ito ang sagot ng DSWD sa mga alegasyon na nagagamit sa politika ang AKAP. Ayon kay DSWD Secretary Rex Gatchalian, walang kinalaman ng mga barangay officials sa pagpili ng mga benepisyaryo. Sinabi pa ni Gatchalian na ang DSWD social workers ang nagpoproseso ng mga aplikasyon at nagdidesisyon kung magkano ang ayuda para sa mga qualified na benepisyaryo. Nasa 26.7 billion pesos ang pondong inilaan sa AKAP program ng DSWD sa ilalim ng General Appropriations Act of 2024 para sa mga apektado ng mataas na inflation. Umakyat na sa higit 12,000 pamilya ang naapektuhan ng pagputok ng Bulkang Kanlaon. Katumbas yan ng nasa higit 46,000 na individual mula sa 26 na barangay sa Negros Island. Ayon sa tala ng task force, kasalukuyang nananatili ang higit 4,400 na pamilya sa 34 na evacuation centers, habang nasa halos 2,200 ang pamilya na naghahanap ng masisilungan sa labas sa mga evacuation center. Samantala, nakapamahagi ng 45.7 million pesos na tulong sa Region 6 at 42.4 million naman sa Region 7. Kaugnay niyan ay patuloy naman ang mga hensya ng pamahalaan sa pag-update ng Kanlaon Contingency Plan para tugunan at suportahan ang mga apektadong pamilya, gayon din ang pagpapatayo ng karagdagang tent cities sa ilang mga lungsod sa Negros Occidental at Oriental. Samantala, alamin naman natin ang update hinggil sa gagawing pamamahagi ng pamaskong handog ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. katuwang ang ibang mga kagawaran at ahensya. May balitang pambansa si Vel Custodio ng PTV. Vel? Nagbibigay ng pamaskong handog ang Office of the President sa pangunguna ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa mga benepisyaryo ng Department of Social Welfare and Development. Nasa 2,000 beneficiaries ang binahagian ng assistance dito sa Rizal Open Air Auditorium sa Maynila. Bukod sa assistance, nagbibigay rin ng raffle ang DSWD sa programa. Naghanda rin ng Christmas Carol at pang performances ang mga dumalo sa year-end gift-giving activity. Kasamang dumalo sa event si 1st District Representative ng Ilocos Norte, Sandro Marcos, at ipinaabot naman ni dating First Lady Imelda Marcos sa pagbati sa mga sumusuporta sa pamilya Marcos. Samantala, nakakalat naman ng mga pulis sa paligid ng Luneta. Nag-abang din ng Manila Police District ng District Reserve and Standby Support Force para sa karagdagang manpower. Mula sa People's Television Network, Vel Custodio, Balitang Pambansa. Maraming salamat, Vel Custodio ng PTV. Mas mababang taripa na ang ipapataw sa ilang produkto mula sa South Korea. Ang listahan ng mga produkto na sakop ng Free Trade Agreement ng Pilipinas at South Korea ay nasa Executive Order No. 80 na nilagdaan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Batay ito sa Philippine-South Korea Free Trade Agreement na nabuo noong ASEAN Summit sa Indonesia noong 2023. Layo nito na mapalakas ang ekonomiya at mapalawak ang trade opportunities sa pagitan ng dalawang bansa. Nakapagtala ng record high sa non-tax revenues ngayong taong 2024 ang pamahalaan. Batay sa datos ng Department of Finance, umabot sa 555.30 billion ang non-tax revenues nitong huling bahagi ng Nobyembre. Ito ay 45.6% na mas mataas kumpara sa parehong panahon noong nakaraang taon. Samantala, inaasahan pang mas tataas ito sa higit 600 bilyong piso sa pagtatapos ng taon. Mas pinalawig pa ng Department of Social Welfare and Development Davao Region ang pamamahagi ng tulong sa mga pamilyang nawala ng tirahan dahil yan sa flash floods na dala ng walang tigil na ulan. Ayon kay DSWD spokesperson Irene Dumlao, tuloy-tuloy ang koordinasyon ng DSWD 11 sa mga local government unit na nagtayo ng mga evacuation center. Samantala, sa bahagi naman ng Region 12 kung saan nanalasa rin ang ITCZ, nagsimula na rin makipag-ugnayan ng DSWD Field Office Oxargen
sa mga apektadong LGU para mamahagi ng tulong. Sa datos ng DSWD, nakapag-abot na sila ng kabuang 86,000 pesos relief aid sa mga residente ng Alabel Town sa Sarangani. Nasa standby mode naman ng DSWD personnel sa dalawang region o rehiyon sakaling kailanganin ng disaster operation ngayong holiday season. Dagsana ang mga pasahero sa PITX upang maagang makauwi sa kanilang probinsya at doong ipagdiwang ang bagong taon. Si Denise Osorio ng PTV sa Balitang Pambansa Live. Denise? Naomi, isang tulog na lang, bisperas na ng bagong taon. At sa nakikita nyo ngayon sa likuran ko, Naomi, tuloy-tuloy pa rin ang dagsa ng mga pasahero dito sa Parañaque Integrated Terminal Exchange o PTEX para makasama nila ang kani-kanilang mga pamilya sa kani-kanilang mga probinsya sa pagsalubong ng bagong taon. Pero kahit napapalapit na ang 2025, kapansin-pansin na kakaunti ang mga nakukumpiskang paputok at pailaw dito sa PTEX. Iba na kasi ang pananaw ng ilang mga pasahero. Tulad ni Ana Natalie na naniniwala pa rin sa pamahiin na pampalayas ito ng mga espiritu, kalusugan pa rin ang priority. Di na po kami nagpapaputok kapag New Year kasi masama po yun sa kalusugan, pati yung mga amoy ng paputok. Si Jonas naman, naputukan na dati at ayaw nang maulit. Takot na ako matamaan ulit yung kamay ko. Tsaka madami na rin po nadidisgrasya dahil sa paputok. Pero karamihan ng kabataan ngayon, hindi na mahilig sa paglalaro at pagpapasindi ng paputok tulad ni Sam Vincent. Tamang nood lang po sa fireworks ng kapitbahay. Wala po, di po mahilig sa paputok. Samantala, kahit na magbabagong taon, bawal na bawal pa rin ang pagdala ng mga paputok at ang kahit na anong flammable o nakakasunog na bagay, tulad ng mga lighter, posporo, at bad news sa mga mahilig mag-K-barbecue, mga lata ng butane gas. Ayon sa mga security personnel, karaniwang nakukumpiska sa mga pasahero ay mga kutsilyong pangluto o kitchen knife at mga itak. Kaya paalala ng PTEX, kahit kailangan nating ng mga kutsilyo para sa medianoche bukas, wag na lang po natin dalhin yan sa biyahe. Naomi, sa kasalukuyan, walang tigil ang biyahe dito sa PTEX papunta sa kahit anumang lugar. Kahit na medyo may kasamaan na ang panahon ngayong araw. At karaniwan ng mga pasahero dito ay mga papuntang Bicol. Samantala, para sa buong December 29, nasa 167,839 passengers ang dumaan dito sa PTEX. And as of 7 a.m. kanina lamang, nasa 13,650 na ang foot traffic dito sa PTEX. Yan ang pinakauling balita mula rito sa PITX. Mula sa PTV Manila, Denise Osorio para sa Balitang Pambansa. Maraming salamat, Denise Osorio. Samantala po, tiniyak ng National Food Authority na handa silang maglabas ng bigas sa panahon ng kalamidad at emergency. Inihayag ito ng NFA sa gitna ng pag-aalboroto ng Bulkang Kanlaon at malakas sa pagulan sa maraming bahagi ng bansa. Ayon sa NFA, may sapat na supply ang NFA dahil sa pinalakas sa estratehiya sa pagbili ng palay. Batay sa datos ng ahensya, naabot nila ang 75% na imbak ngayong taon at halos 6 na milyong bigas o bags ng well-milled rice ang kasalukuyang reserba sa ngayon. Sinisimulan na ng mga rice retailer ang pagbaba ng presyo ng kanilang bigas ayon sa Department of Agriculture. Ito'y bunsod nila ng matagumpay na implementasyon ng Rice for All program na handog ng kadiwa ng Pangulo sa buong Metro Manila. Mababatid na ang programa ay isang inisyatibo na inilunsad ng DA, local dealers, importers at wholesalers, katuwang ang Philippine National Police. Layo nitong masiguro ang mas mabilis na distribusyon ng abot kayang bigas sa halagang 40 pesos per kilo. Ayon sa pamahalaan at ilang mga stakeholder, nagkaroon ng malaking tapyas ang Rice for All program sa presyo ng bigas. Dahil dito, nagsimula na ang mga market retailer na ibaba ang presyo ng kanilang bigas para makasabay sa bentahan ng mga kadiwa store. Samantala, target ngayon ng kadiwa ng Pangulo Rice for All program na mas marami pang mapaglingkuran ng mga mamimili para sa pagsalubong sa taong 2025.
Pinag-aaralan naman ng Agriculture Department ang pagdedeklara ng food security emergency sa susunod na taon para mapababa ang presyo ng bigas. Isa lang ito sa mga inilatag na solusyon ng DA sa mataas na presyo. Sa unang linggo ng Enero, nakatakdang magpulong ang mga opisyal ng DA at Bureau of Plant Industry para busisiin ang rice situation ng bansa. Sa ilalim ng Rice Tarification Law, may kapangyarihan ng DA na magdeklara ng food security emergency para makapag-release ng bigas ang National Food Authority na makakatulong para maging stable ang presyo ng bigas. Una rito ay nanunsyo ng kagawaran na plano nilang tanggalin ang labels ng imported rice dahil nagagamit umano ito para mapataas ang presyo. Ipinaalala ng DA na ang layunin ng pag-import ng bigas ay para mapababa ang presyo nito sa merkado. Good news dahil magkakaroon ng oil price rollback bukas January 1. Ayon sa pagtaya ng Department of Energy, posibleng bumaba ng 30 hanggang 65 centavos ang kada litro ng gasolina. Posible namang bumaba ng 30 hanggang 55 centavos ang kada litro ng diesel habang nasa 80 hanggang 90 centavos ang rollback ng kada litro ng kerosene. Ayon sa DOE, bababa ang presyo ng mga produktong petrolyo dahil sa sobrang supply ng langis sa merkado sa pagpasok ng taong 2025. Patuloy ang pagtaas ng bilang ng mga Pilipinong nasugatan ng paputok. Sa huling tala ng Department of Health, 17 individual ang nabiktima ng paputok mula December 22 hanggang December 29. Dahil dito, umabot na sa 142 na tao ang nasugatan dahil sa paggamit ng paputok. Karamihan sa mga biktima ay nasugatan gamit ang Boga, 5-star at Piccolo. Samantala, isa na ang nasawi dahil sa paggamit ng paputok. Namatay ang 78 taong gulang na biktima mula sa Central Luzon ng masabugan ng Judas Belt sa mata at sa binti. Sumampa na sa 4 ang firework-related injuries sa Iloilo City kung saan ang mga biktima ay pawang edad 10 pababa. Kaya naman ang City Health Office umapila sa mga magulang na huwag pabayaang magpaputok ang mga anak. May balitang pambansa si Emmy Santiagudo ng Radyo Pilipinas, Iloilo. Puspusan na ang kampanya ng Iloilo City Health Office sa kampanya nito na iwas paputok. Umabot na kasi sa 4 ang naitalang firework-related injury sa lungsod kung saan karamihan sa mga biktima ay mga bata na edad 1 hanggang 10 taong gulang pa lamang. Pakiusap ng City Health Office sa mga residente, gumamit na lamang ng mga alternatibong pampaingay at pailaw para sa ligtas na pagsalubong sa 2025. Umapila rin ang CHO sa mga magulang na bantayan ng maigi ang kanilang mga anak at pagbawalan na gumamit ng mga paputok. Una nang isinailalim sa Blue Alert status ang lungsod ng Iloilo para sa pagdiriwang ng bagong taon. Layunin nito na palakasin pa ang kahandaan ng lahat para matiyak ang kayosan at makaresponde sa mga emergency situations sa lungsod. Si Emmy Santiagudo ng Radyo Pilipinas Iloilo para sa Balitang Pambansa. Police Regional Office Calabarzon hinikayat ang publiko na ligtas sa ipagdiwang ang bagong taon. Mga magbebenta at gagamit ng iligal na paputok binalaan. May balitang pambansa si May Formaran ng Radyo Pilipinas, Lucena. Kulong o multa. Ito ang mahigpit na babala ng Police Regional Office Calabarzon sa mga iligal na magbebenta at gagamit ng paputok sa rehiyon para sa pagsalubong sa 2025. Multang hindi bababa sa 20,000 hanggang 30,000 pesos at pagkakakulong na hindi bababa sa 1 taon ang posibleng kaharapin ng mga mahuhuling lalabag sa Republic Act 7183 o Firecrackers Law. Ayon kay Police Brigadier General Paul Kennedy Lucas, 196 fireworks-related injuries ang naitala ng Department of Health sa Calabarzon noong nakaraang taon. Bukod sa mga pinagbabawal na paputok gaya ng 5-star, Piccolo, Super Lolo at Watusi, mahigpit din anya nilang babantayan ang mga gumagamit ng boga. Hinikayat ng PNP Calabarzon ang publiko na gumamit na lamang ng mga alternatibong pampaingay gaya ng turotot, tambol, magpatugtog ng musika o manood ng community fireworks para sa ligtas na pagsalubong sa taong 2025. Nakatakda namang ipresenta ng Regional Office ang mga accomplishment nito sa kampanya kontra iligal na paputok sa press briefing mamaya. Mula sa PBS, Radyo Pilipinas, Lucena, May Formaran para sa Balitang Pambansa.
Magde-deploy ng nasa 37,000 tauhan ang Philippine National Police para sa selebrasyon ng bagong taon. Ayon sa PNP, ito'y para masiguro ang kaligtasan ng ating mga kababayan, gayon din ang kapayapaan sa kanilang pagdiriwang ng New Year. Binigyan din nila ang kritikal na papel ng mga pulis sa pagpapatupad ng batas sa tuwing Kapaskuhan at ngayong bagong taon. Kagaya ng pagtugon sa mga insidente na dulot ng fireworks, fire hazards at revelry-related accidents. Kaugnay niyan ay nakahanda na rin ang mobile units ng pulisya na mayroong fire safety devices at first aid kits para sa immediate assistance. Samantala, hinimok din ng PNP ang publiko na i-report sa mga otoridad ang anumang kahina-hinalang aktibidad na kanilang makikita. Nakatanggap ng royal pardon ang 13 Pinoy surrogates sa Cambodia. May inila namang tulong sa kanila ang DSWD sa kanilang pagdating sa bansa. Ang detalye sa Balitang Pambansa ni Alan Francisco. Dumating na sa bansa ang 13 Filipino surrogates na na-convict o nahatulan sa isang local court sa Cambodia matapos lumabag sa suppression of human trafficking. Lumapag sa Ninoy Aquino International Airport ang mga Pinay surrogate mothers mula Cambodia matapos gawaran ng royal pardon. Ayon sa Department of Foreign Affairs, nagpapasalamat ang gobyerno ng Pilipinas sa Royal Government ng Cambodia sa humanitarian treatment na iginawad sa mga Pinay mother. Ang kanilang ligtas sa pag-uwi sa bansa, ayon sa DFA, ay patunay ng matagal ng pagkakaibigan ng Pilipinas at Cambodia. Gayon din ang paninindigan ng dalawang pamahalaan upang labanan ang human trafficking at iba pang transnational crimes. Kasabay naman ito ang paalala ng DFA sa mga Pilipino na ang surrogacy ay banned o pinagbabawal sa Cambodia. Samantala, magbibigay naman ang Department of Social Welfare and Development ng pansamantalang tirahan sa mga naturang surrogate mothers. Inatasan ni DSWD Secretary Rex Gatchalian ang kanilang field office na magbigay ng kinakailangang tulong sa mga nanay na ito at mga sanggol sa ilalim ng kanilang recovery and reintegration program for trafficked persons. Habang nasa temporary shelters ang mga Pinay mother, tutulong din ang DSWD para makausap nila ang pamilya ng mga ito at matulungan din. Ang mga naturang Pinay surrogate mothers na ito ay kasama sa higit 20 foreign women na nahuli ng Cambodian police sa Kandal Province. Mula sa PTV, Alan Francisco, Balitang Pambansa. Tiniyak ng Department of Migrant Workers ang sapat na tulong sa Filipino domestic worker na nakapatay sa anak ng kanyang employer sa Kuwait. Ikinalungkot din ng mga opisyal ng DMW ang nangyari, kasabay ang pagpapabot nila ng pakikiramay sa pamilya ng bata at sa pamahalaan ng Kuwait. Lumabas sa paunang investigasyon na inilagay ng Filipino domestic helper sa loob ng washing machine ang bata. Tinangkapan ng mga magulang ng bata na iligtas ang kanilang anak na lalaki habang sumisigaw. Binawian ng buhay sa ospital ang bata dahil nagtamo siya ng matinding sugat sa iba't ibang bahagi ng katawan. MMDA nagpasalamat sa mga tumangkilik at sumuporta sa Metro Manila Film Festival 2024. May balitang pambansa si Jel Guzman ng PIA. Pinasalamatan ni Metropolitan Manila Development Authority o MMDA at Metro Manila Film Festival Chair Don Artes ang mga parokyano ng mga pelikulang Pilipino na patuloy sa pagdagsa sa mga sinehan, kasabay ng panawagan na patuloy pa ring tangkilikin ang taunang movie festival. Tampok sa film festival ang 10 obrang pelikulang para sa bawat Pilipino na tiyak kagigiliwan ng mga manonood, gaya ng And the Breadwinner Is, Espantajo, Green Bones, Hold Me Close, Isang Himala, My Future You, Strange Frequencies, Taiwan Killer Hospital, The Kingdom, Topak at Uninvited. Una, maraming salamat po sa lahat na nanood na sa opening day at second day. Yung first day po natin ay record-breaking. So sana po masustain at patuloy po nating suportahan yung pelikulang Pilipino sa pamamagitan ng pagpanood ng 1, 2 or 3 pelikula or kung pwede 10 pelikula. Nauna na ring nanawagan si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na patuloy na tangkilikin ang kwentong Pilipino at suportahan ang 2024 Metro Manila Film Festival kasama ang buong pamilya.
Ngayong Kapaskuhan, bibidang muli ang mga kwento ng ating lahi dahil ito sa espesyal na selebrasyon na ika-50 taon ng Metro Manila Film Festival na bahagi na ng ating buhay at kultura bilang Pilipino. Angkilikin po natin ang kwentong Pilipino. Suportahan po natin ang Metro Manila Film Festival 2024. Mabuhay ang pelikulang Pilipino. Happy 50 years, MMFF! Mapapanood ang mga tampok na pelikula sa Metro Manila Film Festival sa inyong mga paboritong sinehan sa buong bansa hanggang sa January 7, 2025. Nagulat mula sa Soler Resort, Parañaque City, Jel Guzman ng PIA National Capital Region, Balitang Pambansa. Maraming salamat sa pagsama sa amin ngayong umaga. Tumutok muli sa ating programa mamayang alas 12 ng tanghali kasama ang buong pwersa ng Presidential Communications Office. Mula sa IBC 13, ako po si Ace Medrano. Ito ang nagkakaisang puwersa ng pagbabalita, hatid sa inyong komprehensibong paghimay sa mahalagang usapin. Mula sa PTV, ako naman si Naomi Tiburcio. At ito ang Balitang Pambansa.